Kagulat World, hindi lang laban, eksena na to. At kung napapanood mo ang huling Grandstand match ni Alex Ayala kontra kay Magdalinette, alam mo na, parang ang buong Miami biglang naging Little Manila. Sigaw ng laban Alex, hindi humihinto. Flags na kumakaway sa bawat rally at ngayon mas lalong lalakas yan. Dahil mamaya, round of 16 na at hindi lang basta kalaban ang haharapin niya. Eto na ang moment. Sa kabilang side, isang silent killer sa tour, si Karolina Muchova. First time nilang magkakaharap pero ramdam agad ang bigat. Experience versus momentum, composure versus rising fire. Pero bago yan, ay makikisuyo muna kami at baka pwede i-share ang aming video. Paki-click ang like at subscribe button at pati na rin ang notification bell. Maraming salamat po. At dito magsisimula ang tactical chaos. Hindi ito simpleng palitan ng palo, war of attrition, to kung saan susubukin kung sino ang mas kayang mag-adjust, mas kayang tumagal, at mas kayang humawak sa pressure. Pero eto ang twist. Hindi nag-iisa si Alex. Buong crowd parang may sariling agenda, i-push siya pataas. Social media, nagkakaisa, kaba plus pride plus paniniwala. Energy, hindi lang support, force multiplier na. At yan ang hindi kayang i-scout ng kahit sinong kalaban. Ramdam mo sa galaw niya, mas kalmado, mas buo, mas handa. Hindi na lang ito promising talent. Ito na ang version na handa ng manggulat. Yung tipong kahit mas mabigat ang pangalan sa kabila, hindi siya uurong. Kaya ang tanong, handa na ba si Alex harapin ang biggest stage na to? Sunog ang bracket. Hindi na ito basta continuation ng magandang run. Ito na ang tunay na pagsusulit. Pagpasok ni Alex sa round of 16 ng Miami Open, malinaw na. Iba na ang level. Hindi na qualifiers, hindi na early rounds. Lahat ng natira dito. May pangalan, may bigat, may dahilan kung bakit sila nandito. At doon papasok ang banggaan. Sa isang side, isang Pinay na dala ang momentum, crowd energy at buong bansa sa likod niya. Sa kabilang side, si Karolina Muchova, isang player na hindi maingay, pero delikado sa bawat galaw. Hindi siya yung tipong sisigaw o magpapakita ng emosyon, pero bawat shot niya may laman. Tactical, calculated, at sanay sa ganitong stage. Ito yung clash na hindi agad nakikita sa stats, pero ramdam sa laro. Momentum versus composure, energy versus experience, ignition versus control. At dito nagsisimula ang totoong laban. Dahil kung titignan mo, galing si Alex sa isang emotionally charged na panalo laban kay Magdalinette. Hindi lang niya tinalo. Pinaniwala niya ang crowd. Doon nagsimula ang Little Manila effect. Yung tipong bawat puntos parang home game. At kapag nadala niya yun ulit, hindi lang siya basta player sa court. Siya ang sentro ng ingay. Pero eto ang problema. Si Muchova, hindi na apektuhan ng ingay. Sanay siya sa hostile crowds, sanay sa momentum swings, at higit sa lahat, sanay siya maghintay. Yung tipong hayaan kanyang mag-init, tapos dahan-dahan kanyang papatayin sa adjustments. Ito na yung delikadong parte para kay Alex. Kasi hindi sapat ang lakas ng crowd kung hindi sasabayan ng tamang decision-making. Hindi sapat ang adrenaline kung hindi kontrolado ang errors. At dito papasok ang pinaka-importanting tanong. Kaya ba niyang i-convert ang emotion into execution? Dahil sa level na to, isang maling stretch, isang rushed shot, isang emotional dip, pwede na mag-shift ang buong laban. Pero kung may isang bagay na malinaw ngayon, hindi natakot si Alex. At kapag ang isang batang player, nawala ng takot sa ganitong stage. Doon nagsisimula ang mga istoryang ginugulat ang mundo. Dito napapasok ang mas malalim na laban, hindi na lang palo kontra palo, isip kontra isip na. Si Karolina Muchova, kilala sa tour bilang isa sa pinaka-unpredictable shot makers. Hindi siya linear maglaro. Bigla siyang magdi-drop shot, susundan ng slice, tapos babanat ng off-tempo rally na sisira sa rhythm mo. Para kang niluluto dahan-dahan, hindi mo napapansin, pero ubos ka na. At yan ang exact trap na kailangan iwasan ni Alex. Kasi kung papasok siya sa laro na puro emosyon lang, delikado. Muchova thrives sa chaos, pero controlled chaos. Ibig sabihin, kapag naging reckless si Alex, mas lalo lang niyang pinapadali ang trabaho ng kalaban. Kaya ano ang susi? Pattern discipline, hindi pwedeng sabog ang shot selection. Depth over power, huwag padadala sa lakas, mas importante ang placement. Rally tolerance, handang makipaghabulan hindi mainip. Dahil si Muchova hindi kanya basta papatulan sa bilisan. Hihilahin kanya pababa sa tempo niya. Tapos doon kanya i-break,
Pero eto na yung critical twist. Kung may edge si Alex, nandito. Lefty variation, natural na awkward angles na hindi common sa tour. Crowd surge, bawat winning point parang plus 10 boost. Fearless timing, kaya niyang pumasok sa big shots kahit high risk. At kapag nagsabay-sabay yan, doon nagsisimula ang momentum storm. Nakita na natin yan laban kay Magdalinet, yung tipong isang game lang, biglang mag-iba ang energy ng buong match. From even to take over. Pero kontra kay Muchova, isang bagay ang masusubok. Consistency under pressure. Hindi sapat ang isang run, hindi sapat ang isang highlight. Kailangan sustained, game after game, point after point. Dahil si Muchova, kahit matalo ng isang set, hindi nawawala sa laban. Bumabalik yan, nag-a-adjust. At dun siya pinakadelikado kapag akala mo kontrolado mo na. Kaya habang papasok ang laban, hindi lang tanong kung kaya bang sumabay ni Alex. Ang tunay na tanong, kaya ba niyang kontrolin ang apoy kapag siya na mismo ang nagliliyab? Dahil kapag nasobrahan, pwede siyang masunog. Pero kapag tama ang timpla, siya ang magiging sunog na hindi kayang apulahin. Ito na yon. Hindi na lang ito laban para sa round of 16. Hindi na lang ito tungkol sa panalo o talo. Para kay Alex, ito ang moment na pwedeng magbago ng tingin ng buong mundo sa kanya, mula promising to legit threat. Sa harap niya si Carolina Muchova, isang player na sanay sa malalaking entablado, sanay sa pressure, at hindi basta-basta natitinag. Pero ngayong gabi, may isang bagay na hindi niya kayang i-replicate, isang bansang sumisigaw sa bawat palo. Sa bawat laban na maririnig sa Miami Open, may kasamang bigat yan, bigat ng paniniwala, ng pride, at ng kasaysayan na gustong mabuo. At yan ang dala ni Alex sa court. Hindi lang racket, kundi responsibilidad at pagkakataon. Pero ito ang realidad. Hindi sapat ang puso kung walang control. Hindi sapat ang hype kung walang execution. At dito masusubok kung gaano nakalayo ang narating niya bilang player. Handa na ba siya? Handa na ba siyang harapin ang isang kalaban na kayang basagin ang rhythm niya? At pilitin siyang mag-isip sa bawat segundo. Handa na ba siyang manatiling kalmado? Kahit sumasabog na ang paligid. Dahil kapag nasagot niya yan, kahit hindi perpekto, kahit hindi madali, doon nagsisimula ang legacy. At kung mangyari ang inaasam ng lahat, kung mag-click ang laro niya, kung sumabay ang crowd, kung tumama ang bawat desisyon, hindi lang ito magiging panalo, magiging pahayag ito. Na ang isang Pinay kayang magliyab sa pinakamalaking stage. Na ang ingay ng Pilipinas kayang umabot hanggang dulo ng mundo. At kapag nangyari yon, hindi lang si Alex ang angat. Buong bayan ang sisiklab